Hello guys, my name is Mark Rainer B. Param from BSIT2C. Ang napili po napili ko pong topic ngayon is the simulation and demonstration of land creation using Cisco Packet Tracer using with subnetting. So, ano nga ba ito? So, bibigyan ko kayo ng brief explanation. Ang purpose naman nito is the simulating and demonstrating of land creation with subnetting Cisco Packet Tracer is primarily to provide a risk-free, cost-effective, and interactive environment for learning, design, and validation. So, simulan na natin. So, we have the PC. Maglalagay tayo dito ng 4 PC. So, we have PC 1, 2, 3, and 4. So, pag napaglagay na tayo niyan, maglalagay naman tayo ng switch, ng dalawang switch, which is switch 1 and switch 2. So, and maglalagay naman tayo ng isang router. So, paano nga natin to makokonect tong lahat? So, ang gagamitin nating cable is the copper straight through cable na makakapagpo-connect dito sa lahat. So, select the PC1, then i-connect natin siya sa fast Ethernet 0, then connect natin sa switch, then fast Ethernet 0/1, then the PC2, fast Ethernet 0, then connect sa switch 1, then fast Ethernet 0/2. So, sa kabila naman, same procedure lang din. PC3, fast Ethernet 0, switch 2, fast Ethernet 0/1. Then PC4, fast Ethernet 0, connect sa switch 2, then connect sa fast Ethernet 0/2. So, ang next naman natin is the same cable lang naman din ang gagamitin natin, which the copper straight through, para mapag-connect natin tong switch sa router. So, click the switch. Ang pinagkaibahan nga pala nito, itong faster, ang ginamit natin sa PC na para ma-connect natin dito is the fasternet. So, ang gagamitin naman natin para mapag-connect tong switch sa router is the Gigabit Ethernet 0/1. So, click that one. Then, click sa router. So, click the Gigabit Ethernet 0/0. Then, sa switch 2, Gigabit Ethernet 0/1. Then, connect natin sa router. Then, Gigabit Ethernet 0/1. So, yan, na-connect na natin. So, etong mga cable na to, hindi pa siya totally work. Hindi pa siya totally magkoconnect dyan sa lahat. So, paano nga ba natin to mapagkoconnect? Ang gagawin naman natin is click the router. Pag na-click natin tong router, punta tayo kay CLI. Then, may tanong dito na, would you like to enter initial configuration dialog? Ang lalagay natin dyan is no. Then, enter. Enter. So, pag may nakita na kayong router dyan, so, lalagay naman natin dyan is enable. Enter. Conf t. Enter. Int g0/0/0. Then, enter for IP address 192.168.1.1. For our subnet mask 255.255.255.0. Then enter, no shutdown. Then, yan, okay na. Nakonect na natin yung isang switch sa router. So, makikita naman natin dito yung router is the switch, then the router is already connected. And the one is not already connected. Then, so, ang pagkoconnect naman natin ngayon is the switch 2 and the router. So, enter, then exit, then int g0/1. Then
IP address 192.168.2.1. Bakit nga ba 2? Kasi yung 1, nagamit na natin yung 2, ay 1, tama, nagamit na natin siya sa switch 1. So, for switch 2 naman is already, gagamitan man natin siya ng 192.168.2.1. So, for subnet mask 255.255.255.0, then enter, no shutdown, then okay na. Nakonect na natin yung isang router yung isang switch sa router. Then fast forward, pag ganyan na yung lumabas, siyempre they're already connected, but the PC and the switch and the router is not already connected. So paano nga ba natin to mapagko-connect? Select the PC1, then punta tayo kay desktop, then IP configuration, then lalagay natin dito yung kung ano yung nilagay nating IP address dito sa switch 1. So the 192.168.1.10. So automatically na lalabas na din yung subnet mask. Then sa default gateway, the same is 192.168.1.1. Yan, okay na siya. Then sa PC1, sa PC2, same procedure lang din naman, desktop, IP configuration, then IP address 192.168.1.11. Then automatically subnet mask, automatically na lalabas yan. For default gateway, 192.168.1.2. Yan, it's already okay na. Then sa kabila naman tayo, the same procedure lang din. Desktop, IP configuration. Ang may iba lang dito, ang gagamitin naman natin dito ay 192.168.2.10. So kanina sa switch 1, ang ginamit natin is the 192.168.1. So sa switch 2 naman, 192.168.2.10. So for default gateway, 192.168.2.1. Then sa PC3, same lang din naman, IP config 192.168.2.11. Then for default gateway, 192.168.2.2. So yan, okay na, nakakonect na natin siya. Paano na ba natin malalaman kung connected na sila sa isa't isa? So, click natin to. Then, click the PC1 to router. Then, makikita natin dito sa baba, sa testing is successful naman. Then, next one is the PC2 to router. It's already successful. Then, PC3 to router. Successful din. Then for the last PC4 to router, and ayan, successful naman. So I hope na may natutunan po kayong araw. Sana ma-apply nyo din to sa inyong mga gagawin pa. So thank you po sa pakikinig. Maraming salamat po at ingat po kayo palagi. God bless.